25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahayag sa paghahatid ng news, Public service, entertainment, music, information at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. sasagutin na Ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho negosyo at kalusugan. itutulay ni Cheryl Cosing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Ang sagot kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Hi there! Mga katanungan, sasagutin. Mga alalahanin, lilinawin. Ito po ang programang tulay ninyo sa serbisyo publiko. Ako po si Dr. Edwin Bien, pansamantala humahalili kay Ms. Cheryl Cosim dito sa Sagot Kita. Napapakinggan niyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Of course, live din po tayo sa ating Facebook page ni Ms. Cheryl Cosim. At sa isa pa niyang official Facebook page, yung Sagot Kita with Cheryl Cosim. And of course, don't forget to like, share, and follow. I-subscribe niyo na rin. Ngayon pong araw ng Huwebes, that means ang usapan po natin ay usapang pangkalusugan. At ngayon mga kapatid, ang ating tututukan ay allergy. Kati-kati. Kumbaga sabi nga nila kapag rich kid ka, allergy. Kapag hindi rich, galis aso. Joke lang. Wala ba toy? Ayan. Karamihan daw sa mga allergen yung nagkokos ng allergy ay makikita sa ating mga kinakain. Sabi sa isang pag-aaral, shellfish ang pinaka-common na food allergy sa Southeast Asia. Sama na ang Pilipinas. Sabi nga nung isa nating tech guy, ay sayang, yung pa naman ang pinakamasarap. Totoo? Totoo. Dito sa Pilipinas, nangunguna ang wheat. Parang wheat bread. Eggs at milk. Well, tayo nga naman mga Pilipino, marami sa atin lactose intolerant. Kaya pag adult na tayo at nakainom tayo ng gatas, napupunan nyo, nadudumi kagad tayo. Yan po ay ayon sa National Nutrition Council at Department of Health. Kaya, ihanda na po ninyo ang inyong mga katanungan, text-text na, baka isa kayo sa manalo, dahil sagot ko kayo. Okay, ang question of the day po natin. Saan kayo allergic? At ano po ang nagiging reaksyon ng inyong katawan? Kung mayroon po kayong gustong i-share, i-comment lamang sa ating Facebook live stream. Baka isa na po kayo sa 5 na maswerteng makakatanggap ng MX3 gift packs. Ipakita natin direct ang matatanggap nila. Ang MX3 capsule, 500 mg, ay tested and proven. It helps avoid pain and discomfort with proper diet and healthy lifestyle. Dalawang klase yung ating kapsula Isang MX3 500 mg plain na 60 capsules in one box. Yung ating MX3 Plus na paborito ng lahat dahil may L-carnitine at coenzyme Q10. Wow, nagpapasexy ng ating katawan para maganda ang ating hubog dahil magsa-summer na. At ang ating MX3 Coffee Mix, non-acidic. Alam nyo na, ang maganda ron, hindi nagpapataas ng blood pressure at blood sugar natin kasi sugar-free. Paborito po ng lahat. At ang ating MX3T na isang tibag lamang kapag ibinabad po natin sa isang pichel ng mainit na tubig overnight ay ang gandang pang-cleansing ng ating mga internal organs. Bago po tayo pumunta sa ating diskusyon sa hapong ito, alam po ninyo, ibibida ko lamang kagagaling po natin sa 2 magkasunod na araw na anibersaryo ng TGP. Ang TGP po ang naghahatid ng produktong, isa sa naghahatid ng produktong MX3 sa inyo. At siyempre, ang mga dekalidad at mura po nilang mga produkto at mga gamot bilang serbisyo. At ang ginawa po natin doon kanina lamang ay nakasama po natin si Miss Dulce Amor. Yung po bang kumanta ng, "Ako ang nagwagi." Bakit to? Maganda yung kanta ko
Ayan. Well, anyway, ang ganda po ng naging celebration doon. Yesterday, I was with about 600 pharmacists nationwide. 600 pharmacists nationwide. At pinag-usapan po natin ang kagandahan ng pag-aalok po nila ng ating MX3 products together sa reseta ng kanilang doktor. Dahil alam naman po ninyo, ang MX3 ay nagpapalakas ng ating immune system, ng ating bang naturalesa, para kahit na anuman ang karamdaman na niresetahan ng kanilang doktor, mula sa diabetes, sa high blood pressure, kung ano-ano man tumutubo sa kanilang katawan, or for preventive reason, mabuti na yung mataas ang kanilang immunity. At yon ang naibibigay po ng produktong MX3. Kanina naman, ang ating naging panauhin ay about 600 franchisees. Of course, dumalo rin po ang Quezon City Mayor, Honorable Joy Belmonte, at doon na ipaliwanag naman natin na ang MX3 ay hango sa prutas na mangustin. Ito po ay natural, ito po ay pinag-aralan with research, at ito po ay FDA approved. Kaya nga ba, nagiging paborito ng mga Pilipino saan mang lugar sila. Hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. So, congratulations TGP, congratulations DMI sa partnership na ito para makapagbigay kalusugan tayo sa ating mga kababayan. So, yun lang, konti. Ngayon, anong ginawa ko? Umakyat ako ng stage. Nag-conduct po ako ng konting spiel at saka konting pa-game. Of course, yung game na yon nagpamigay ng premyo ang DMI ng mga products of MX3. Yung game, simpleng-simple. Kumuha tayo ng 10 participants na mga pharmacists at hinati natin sila sa dalawa. Yung isang grupo, ang ating titulo, lakas mo, iarte mo. Yung isang grupo naman, totoo. Yung isang grupo, dahil MX3 Plus ang kanilang ini-endorso, ganda mo, iarte mo. Palakpakan yung mga tao doon sa ganda mo, iarte mo, dahil napaka-aarte ng mga umakyat na babaeng pharmacists on stage. Yun lang, arte lang. So, kanina po ay pumunta kagad tayo dito dahil nga ang ating magiging programa ay may kasama po na ating case study. At mamaya po, kakausapin natin siya. So, simulan na natin bago natin siya kausapin, ang ating talakayan. Sabi dito, ano nga daw ba ang allergy? At bakit nakakaranas nito at ang iba't ibang mga tao? May papakita lang po akong mga picture sa inyo para sunod-sunod na natin talakayin ang tungkol sa allergy. Direk, with your permission, ang ating picture number 1. Bagamat English ito, babasahin ko po sa inyo ng Tagalog. Ang allergy, parang ang dating, Panchito and Dolphy, ay nangyayari sa mga taong nagre-react o hindi ko alam ang Tagalog nun, sa mga bagay-bagay sa kanilang kapaligiran na kadalasan ay wala namang silbi o wala namang masamang epekto sa ibang tao. Ang tawag sa mga bagay na yon ay allergen. Talaga? So, ibig sabihin... Sino ba yun? Ang ibig sabihin, yung iba nakakakain ng hipon, ng sugpo, ng alimango, ng alimasag, okay lang sa kanila. Pero yung iba, konting kurot lang, ay namamagana yung kanilang lalamunan. Yung allergen ay nandoon po sa seafood. Hindi lamang sa seafood, pati sa mga dust, sa pollen, sa ating kapaligiran. Kahit na doon sa simpleng aso po ninyo at pusa, pwedeng maging dahilan ng allergy dahil sila ay may allergen. Ngayon, bukod daw sa mga nabanggit ko kanina, ano pa daw yung ibang common food allergy? Ito po, ipakita natin muna yung mekanismo ng allergy sa picture number 2. Ito yung nangyayari sa ating katawan. Direct, please lang. Ayan, ito yung nangyayari sa picture number 2. Tingnan po ninyo, yung katawan natin, mayroon tayong tinatawag na mga cells. Ang tawag doon ay mast cells. Ayan, kita nyo yung kulay asul? Yung memory T cell, ngayon, ito ay magre-react sa antigen. Yung antigen, yun yung dilaw-dilaw na tuldok-tuldok. Tapos, ang gagawin ng ating katawan, mayroon tayong tinatawag na beta cell, ay gagawa na siya ng reaksyon. Yung reaksyon na yon yung kulay purple na mast cell. At ang epekto nito sa ating katawan, mamamaga yung ating lalamunan, magpapantal tayo, mangangati tayo, dahil yung mast cell is a reaction.
doon sa allergen. Nakuha niyo po? Now, some people will not produce that much mast cell. Malas lang natin kung genetically, isa tayo doon sa nagre-react o overreaction. Kumbaga, sobrang react natin. Ngayon, may mga iba pang pagkain na nagkukos ng food allergy at tingnan natin direct sa picture number 3. Ayan, hindi lamang po ang mga seashells. Tingnan natin, mayroon pang iba. Sa picture number 3, eto na po. Yun bukod sa shellfish, gatas, itlog, nuts. Kaya pala pinagbawal na ang mani sa mga eroplano. Napunan ninyo, hindi na kayo binibigyan ng mga flight attendant ng mani. Diba? Soya, yung iba. Yung wheat, kahit na yung simpleng wheat bread, yung iba, Yung iba sa simpleng isda. And, of course, peanuts. Kuha po ninyo. So, yan ang ating mga iingatan. Now, there are some people, pwede na nating tanggalin yan direct, na hindi sila allergic nung bata sila, pero habang tumatanda, nagugulat sila na nagiging allergic na sila to certain food. Bakit? Reaction yun ng ating katawan. That means something is happening in the makeup of our body that reacts to this food. And vice versa. May mga tao na nung bata pa sila, pag nakakain sila ng ganitong bagay, allergic na sila. And then habang tumatanda, dahil na-expose na sila unti-unti sa mga pagkain na yon, napupunan nila, kumukonti ang kanilang reaksyon. That means, their body is producing the immunity para labanan yung allergen. So, you got the word there, Production of immunity or boosting the immunity against the allergen. So, pwede na dati ay allergic tayo, hyperallergenic tayo sa mga bagay, pero pwede natin itong malampasan. Maganda itong ipapakita ko sa picture number 4 dahil ito ay ilang beses kong napanood. Kaya sana makita nyo rin para ma-realize ninyo ano nangyayari kapag hindi kayo maingat sa inyong kinakain. Direct yung picture number 4. Kilala nyo po ba yan? Ang palabas na yan Hitch. Yung lalaki si Will Smith. Nakikipag-date siya dito sa isang babae. Hindi ko matandaan kung sino ito. Si Eva Mendes ata po ito At nakakain siya ng bagay na allergic siya. I think maniri niya yun na naihalo dun sa sauce. At kailangan tumakbo niya sa butika para uminom ng gamot na contra-allergy. Dahil may mga pamamaraan para po malunasan ang mga taong nagre-react sa mga allergenic substance. Okay. Ngayon, tingnan muna natin. Paano kung ang anak po ninyo, ay masyadong allergic to many things? O kayo mismo, marami kayong allergy to many things. Mula sa kurtina, mula sa paglabas at kayo naka-inhale ng usok. Yung iba malas Sa perfume, allergic na rin sila. Yung iba malas din sa mga alahas, gaya ng mga hikaw na peke. Allergic po sila. Anong gagawin? Pwede tayong pumunta sa isang doktor. Ang doktor na to ay espesyalista. Branch ng internal medicine. Ang tawag doon, allergologist. At mayroon po siyang gagawin. Direct ipakita natin yung next picture, number 5. Kita niyo yan, tinutusok-tusok? Ayan, yan ay testing. Maglalagay sa inyo ng substances na iba't iba at doon titingnan kung kayo ay magpapantal. Kung saan napakalaki ng inyong pantal, doon kayo sensitive or hypersensitive. At nagulat ako sa resulta. Sinubukan nila ang maraming bagay. Pwede na natin tanggalin yan direct at nang ma-realize nila, ano ang pinaka number 1 na nagiging dahilan ng pagpapantal? Yung magtatanong, ano? Wala. Yan. Dumi ng ipis. Ulitin ko Nagkalat pala yan sa ating mga tukador, sa ating ilalim ng kitchen, sa mga cabinets natin. Yung pong dumi ng ipis, nadudurog yan at ito ay kumakalat sa hangin. At kapag ito ay nalalanghap, lalo na ng mga bata, pwedeng maging dahilan para atakihin siya ng bronchitis o bronchitis at asthmatic attack. Grabe. Kaya dapat malinis ang ating kusina dahil diyan naglalagi ang mga ipis. Ngayon, anong gagawin natin? Kung sakali
tayo ay may food allergy, paano daw ito malulunasan? May gamot ba daw? Para dito, mayroon naman, nasa picture number 7. Tingnan po natin ito. Okay, sa picture number 7, treating food allergy. Kung mild lamang, nagbibigay ang doktor ng antihistamine. Marami po yan, nabibili yan sa butika. Okay, yung picture number 7 will show you, pati moderate, nagbibigay na ng steroids. Marami rin yan. So, yung antihistamine, pwede siguro generic, babanggitin ko, diphenhydramine, ganyan. Yung steroid, babanggitin ko, prednisone, yan. Mild or moderate. Ibig sabihin, nagpapantal ka, nangangati ka, buong katawan mo, apektado. Minsan mainit, nilalagnat ka. Hindi ka mapakali. Yan ang mild or moderate. Pero ano yung severe? Yung severe, umabot na sa baga. Nagsarado na yung lalamunan, yung trachea at saka yung bronchus, yung tubo sa loob ng baga mismo. Nagsarado na. Binibigyan na po yan ng epinephrine. Ang epinephrine ay iniiniksyon para bigla kayong malunasan at makakahinga na po kayo. Yan ang ating treatment sa mga food allergy. But of course, pwede na natin yan. Prevention is the best form of cure. Mayroon pang ibang mga allergy. Talakayin din natin bago tayo pumunta sa ating case study. Ang isa naman doon, yung tinatawag na skin allergy. Ito ba yung hindi naman masyadong delikado pero sobrang kati-kati ng iyong kamay, ng iyong palad. Yung palad, pag makati, pera daw. No? Pero baka mamaya, contact dermatitis lang yon. Ano daw ba ang contact dermatitis? Ito yung kapag nadikit ang balat mo sa isang bagay na allergic ka, magpapantal, mamumula, o mangangati ka. Mayroon tayong picture number 8 to show that direct. Ito po yung sintomas ng allergy sa balat or contact dermatitis. Ayan po, isa-isahin natin. Itchy o makati. Tama. Tenderness or swelling. Kapag sumobra na yung laki, na magana tuloy yung iyong buto, kasama na yung iyong balat, syempre masakit. Tapos, nagpapantal at saka nagbabalat at nagkakaliskis. Ang tawag namin doon, scaling. Tapos kapag nabilad po sa araw, nag-iinit siya. Kaya ayaw ng mga taong yun nagbibilad sa araw. Kasi bukod sa nag-iinit, namumula siya. Ito ay senyales na meron kayong contact dermatitis. So napakahalaga po yan na sasabihin ninyo sa inyong doktor kung saan po kayo allergic o kaya nakahawak ng bagay na allergic kayo. Pupunta kayo sa doktor. Muli, magpapalaboratorio kayo. May mga tests para po ang doktor malaman kung gaano kayo kasensitive. Tingnan natin yung next picture direct. Picture number 10. Ay, nawala. Picture number 9 pa. 9 pala muna. Picture number 9. Ayan. So, tingnan natin yan ha. Sa picture number 9, ito yung mga chemical na pwedeng maging dahilan na para tayo ay maging allergic sa mga bagay. Sa mga magsasaka, fertilizer. Okay? Sa mga gardener, ganun din. May iba yung nakikita nyo sa gitna, certain soaps, dahil may mga components sila na matatapang masyado. Shampoo, ganun din. Cosmetics. So, may mga iba na napalitaan nyo po ba certain country na gumagawa ng mga cosmetic na mataas ang lead? Marami mga nag-allergy doon, ha? Perfume, ganun din, ano? Kapag halimbawa yung ginamit na ingredient nila ay hindi po tama o maganda. And of course, certain plants. Yung poison ivy, kahit na nga siguro yung makahiya, pwede po tayong ma-allergy sa mga yon. So, pagpunta natin sa doktor, tingnan natin ngayon ang gagawin sa kanila. Nasa picture number 10 na yon direct. Ayan, tumalon lang po tayo. Picture number 10 are some tests that the doctors can do. Medyo mahirap kasi dugo na ang kukunin sa inyo. Ayan, no? ELISA test, FEAI test, at saka RAST test. Ito ay mga test sa inyong dugo para malaman kung kayo ay allergic to certain components. Okay? Ngayon, again, mayroon din bang treatment para dito? Mayroon din. Sa picture number 11 will show us na gumagaling naman. Ang problema, temporary lang. Yung iba, habang buhay na silang allergic. Gaya ko po, allergic ako sa rubber. Kaya hindi ako makapag-basketball eh. Kasi, di ba, rubber yon. Kaya cheerleader na lang.
Picture number 11 will show us ano ang gamot ng mga doktor kapag halimbawang may contact dermatitis po tayo, no? Of course, ito ang gagawin ng doktor, ha? Kailangan moisturized. Laging yung balat po ninyo ay malambot. Huwag niyong hayaang mag-dry. Tapos, iwasan po ninyo na madikit doon sa mga bagay na allergy kayo. Ito napakahalaga, yung picture na siko. Kung alin ang makati, iwasan po ninyong kamutin. Ganun din sa mga bata. Kaya nga yung mga bata, yung mga sanggol pa, nilalagyan ng gloves dahil minsan kinakamot nila at nagsusugat na. Tapos, wag po kayong maliligo ng mainit dahil lalong mamumula yung allergic area po ninyo. Okay, syempre, lagi po kayong maglilinis ng katawan using mild soap at bawasan ng stress. Nakita po nila yung stress, nagpapa-irritate lalo ng allergy. Minsan napagkakamalan pa nila. Oo, minsan napagkakamalan pa nilang psoriasis. Okay. Magpo-pause muna po tayo. Okay? With your permission, para mamaya po makausap din natin ang ating case study, pero mayroon pang dalawang klaseng allergy na gusto kong talakayin sa inyo. Yung isa tungkol sa baga, yung isa tungkol naman sa utak. Ganon? Oh, very interesting. Kung may iba pa po kayong katanungan, mag-comment lamang kayo sa aming Facebook live stream. Huwag po kayong bibitaw dahil magbabalik ang programang Sagot Kita, katuwang ang MX3. If you focus on fitness, you 10x your life because fitness is a multiplier. You improve your health, you improve your relationships, you improve your friendships because how you do one thing is how you do everything. Hello, I'm Attorney Lance Olives, 30 years old. I'm a government lawyer. Pinili kong maging abogado dahil I want to help the community, my friends, and my family to defend their cause. I'm very grateful that I've discovered the wonders of MX3 kasi meron alignment na same yung passion and cause of MX3, and that is to help people to give back and to help them be at their best. Since maraming ang antioxidants at nabuboost yung immune system ko through taking MX3, it keeps me sharp, focused, and mas nakaka-work ako ng maayos as a lawyer. Aside from that, nakakapag-exercise pa ako after work, di ba? One of my aspiration is to be a good provider for the family in the future. So it all starts with focusing on myself, focusing on my health and my fitness. Kapartner ko ang MX3 upang makamit ang aking mga goals sa life. MX3, research-based, tested and proven. Ang Sagot Kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Galing! Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama po ang inyong lingkod, Dr. Edwin Bien. Ang naging question po natin of the day saan ka ba allergic at anong nagiging reaksyon ng iyong katawan? Kanina pinag-aralan natin o tinalakay natin ang allergy tungkol sa mga pagkain. Ganon din sa balat or contact dermatitis. Ngayon, pag-usapan naman natin, may allergy sa ating baga, pati na rin sa ating ilong. Ang tawag natin doon, allergic rhinitis. May picture number 12 po tayo, ipakita natin. Ito ba yung mga taong bahing ng bahing? Alam nyo, may mga ilang pasyente na ako nakitang gano'n, Walang humpay kapag inatake po siya ng pagbabahing. Umaabot ng 20 beses. Oo! Kilala ko yung humatching na yun, no? Punasan mo yung microphone. Yung bang talagang halos lumabas na po yung utak niya sa ilong niya. Tuloy-tuloy ang kanyang pagbabahing. That means may naamoy siya na masyadong masangsang para sa kanya. At alam po ninyo, there are people gaya ng mga buntis at a certain time in their life, sobrang reaksyon po nila sa mga ganyan, sa mga kaso na sobrang mabango. Okay? Ngayon, ang tawag natin doon, allergic rhinitis. Ngayon, tingnan natin ng konti itong picture na pina-flash po natin. Mayroon po tayong tinatawag dito sa loob na mucosa. Dito po sa nasopharynx. Yung papasok ng ilong natin, naso. Pagpasok ng lalamunan natin, pharynx, nasopharynx. Nagpo-produce po yan ng plema. Dahil reaksyon yon sa pangangati.
yung pangangati na yon ay dulot naman ng iritasyon ng kung ano man ang nasinghot natin. And of course, ang reaksyon ng body natin, ilabas kung ano man yung naka-irritate sa kanya. Pwedeng iubo o pwede pong ihatching. At ang mangyayari sa atin dito, tutulo ng tutulo ang ating sipon. Hindi po natin dapat itong pinipigilan dahil ito ay natural reaction of our body to get rid of the irritant. Pero siyempre kapag halimbawang hindi na natin makontrol ang pag-hatching natin, na wala na tayo talagang control sa mga bagay na magagawa natin, then our doctors may prescribe to you some anti-allergy medication. Okay, so tingnan natin yung picture number 13 dahil marami ang mga bagay na pwedeng maging dahilan ng allergic rhinitis. Rhinitis means the nose. Okay, dust. Okay, dust mites. Yan po nakikita ninyo doon sa mga punda ng una ninyo ha. Doon po ba sa pinagtahian? Doon po naninirahan yung mga insekto at nagiiwan ng kanilang dumi. Kaya dapat yon pinakukuluan natin kapag matagal na talaga, luma na. At yung pong mga cover ng inyong kama. Ganun na rin kapag ang inyong bedpost ay kahoy. Minsan pinagbabahayan din po yan ng mga anay na pwedeng mag-cause ng allergy sa atin. Makikita natin pollen. Ito po yung mga lumilipad sa mga madadamong lugar na hindi natin nakikita pero nakaka-ano sa atin, allergy. Molds means ito po yung mga amag na tumutubo na sa ating kinakain. Minsan yung mga mani, pag binuksan ninyo may kulay berdeng amag. Yung tinapay kapag nabasa, mayroong berdeng amag. So tinatapon na natin yon. Yung mga alaga po nating hayop, kapag na-allergy tayo, hindi naman tinatapon, pero wag kayong kukuha ng hayop na nagbabalahibo at nagkakalat. So, pilitin po natin na kung ang anak ninyo ay may allergies, madali siyang ubuhin, wag na muna po tayong magpe-pets, lalong-lalo na mga pusa. Okay. Of course, certain foods and airborne irritants, gaya ng mga usok sa ating kapaligiran. Okay? So, yan ang mga nagkukosa. Ngayon, may remedy. Hindi naman kailangan puro gamot at tabletas sa agad. Yung picture number 14 will show us may mga natural way para po tayo ay matulungan kung tayo ay bahing ng bahing. Tingnan natin ang picture number 14 direct. Ayan o. Una, apple cider vinegar, 1 o 2 kutsara, ihahalo daw natin sa 1 tasang mainit na tubig at iinumin natin tuwing umaga. Kung masyadong maasim po para sa inyo, pwede nyong haluan ng 1 kutsara rin ng honey. Maganda yan. Isasabay nyo ngayon yan sa pag-inom ng ating produktong MX3. Ayan. Ngayon, yung pong tinatawag nilang turmeric, yan po yung luyang dilaw. Ayan. Maganda rin po yan. Pwede naman ninyong ihalo yan or lemon doon naman sa ating tsaa or MX3 tea. Yan. Okay. Siyempre, yung local honey, yung ginger are also very good for us. Yung pagiging mahilig daw sa bawang, sa onions, also improves our immune system to fight allergic rhinitis. Ano yung oil pulling? Hindi nyo alam yun, ano? Hindi nyo alam ang oil pulling. Virgin coconut oil, nakita po nila, ay napakaganda raw na ipinapahid natin sa ating gilagid. Dahil nagpo-protection daw ito sa pagiging hyperallergenic natin. Gets nyo? Yan ang mga natural remedy. But of course, again, your doctor may prescribe to you certain medication. Last, direct. Mayroon pa tayo, tanggalin na natin yan, na isa pang allergy. Ito, kakaiba. Minsan, hindi nyo alam, meron pala kayo nito. Ang tawag dito ay brain allergy. Tingnan po natin ang picture number 15. Ang tawag doon ng mga doktor, brain fog. Hindi mo alam, kaya ka pala loading. Kaya pala kinakausap ka, ang tagal-tagal mong mag-isip. Ang tagal-tagal mong sumagot. Kapag sumagot ka pa, wala sa punto. Paligoy-ligoy ka. At ikaw madaling maging moody, madaling mainis, irritable. O kaya may nervyos. Hindi natin alam, baka mamaya yung utak natin na-allergy na to certain things. Alam niyo po ba, may ganon? Ang tawag pa nga nila doon, Chinese restaurant syndrome. Hindi natin na binabanggit na isang lahi lamang. Ngunit mayroon po kasing naihahalo sila sa mga pagkain that people reacts as a brain form of allergy. Tingnan natin direct.
merong page number 16 o picture number 16 para maunawaan nila. Baka mamaya, ito yung nagkukos sa inyo ng brain allergy or brain fog. Ano ba nga ang mga yon? Ayan. Artificial sweetener. Okay. Baka mamaya nasusobrahan po kayo. Baka diabetic ko kayo pero akala ninyo safe na safe. Yung hinahalo ninyo, pwedeng maging cause po yan. Okay. Gluten. Ito po ay nakikita in certain bread. Kaya kailangan sasabihin niyo na gluten-free. Toxic metals. Ayan po, nakikita niyo sa bandang ibaba. Okay? Next, food chemicals. Ito yung binubudbud. Ang tawag nga nila rito, MSG. So, ingat po tayo, bawas-bawas dyan. Minsan may mga pagkain na ready-made na tad-tad na po ng binubudbud na food chemicals. Lalong-lalo na kapag mga instant, babawasan nyo yan. So, yung mga bata, bawas sa mga instant noodles, instant drinks, and many others. Yung iba, alam po ninyo, sumisinghot sila ng rugby o kaya ng gasolina. Sabi ng iba kasi ang bango-bango daw para sa kanila. Hindi nila alam nagkukos ito ng brain allergy. Certain antibiotics. Huwag po tayong basta iinom ng mga gamot na hindi reseta ng ating doktor. At, ito nakita ko rin, electromagnetic field. Anong ibig sabihin nun? Yung nagdididikit kayo sa mga appliances, hindi nyo alam nag-e-emit ito ng rays or electromagnetic rays, yung EMR na kung tawagin. Lalong-lalo na yung cellphone po ninyo. Naka-turn on sa gabi, natutulog ka kasi nakikinig ka ng music. Akala mo okay yon? Ang reality nun, pwede siyang nag-i-irritate sa utak natin. Hindi mo alam, ito na pala ay brain allergy. May solusyon din. Tingnan natin ang picture number 17. Okay, tingnan po natin Picture number 17 will show us, may mga vitamina pala. Gaya ng vitamin B12. Wow! Vitamin D3. Gaya po ng pagbibilad sa araw. Iron at omega na nakukuha natin sa mga avocado, fish, and many more. So kung tayo ay mahilig sa mga ganyan, malaking tulong po yan doon sa mga taong ang kanilang utak ay loading. Okay, biro lang yun Biro lang po yun. Ngayon, makakausap po natin ang ating case study. Kakausapin natin siya at tatanungin natin ang sa kanya ay nangyari. Magpo-pause lang ako sandali at gagayahin ko, ipepeg ko lang po si Miss Cheryl Cosim. Kunyari, try ko. Pangarap ko ring maging newscaster Nagbabagang balita, isang babae po ang itinakbo sa hospital. Ayon sa report, ang babaeng ito ay namaga ang kanyang lalamunan. Kausapin po natin, pasok, Miss Jane Alcazar Leal. Grabe. Magandang hapon sa iyo, Miss Jane. Magandang hapon din po. Taga saan ka, Miss Jane? Block 2, Milagrosa, Castilla, Sorsogon po. Milagrosa. Okay. So, ang nangyari ba sa iyo ay dito sa Milagrosa, nangyari sa Castilla? Opo. So, anong nangyari noon? Anong ginagawa mo? Kumain po ako ng tahong at namaga po yung lalamunan ko. Sabi mo, tahong? May kinalaman ba ito sa iyong trabaho? Kumain po ako nun, kaya na-allergy po ako. Bakit sa trabaho mo ba ginagawa yon o sa bahay lamang? Sa trabaho po. Bakit? Habang naghihimay po kami ng pang-cater ng pinsan ko, kain po ako ng kain ng hinihimay ko pong tahong. Catering ang trabaho ng pinsan mo? Opo. At Tapos, ikaw ay nag-a-assist sa kanya? Opo. At ang inassign sa iyo ay maghimay ng tahong? Opo. Para sa cater po kinabukasan. Catering kinabukasan. Bakit anong recipe yun? Bakit may tahong? Ano to? Po, sahog ba to sa pansit? Parang inaano po nila, yung may cheese po. Again, pakiulit mo? Yung niluluto po nila, yung tahong na with cheese po. Yung tahong may cheese, baked tahong. Opo. So hindi mo na nahantay na lutuin at i-bake. Kinain mo na? Opo, kasi lutong-luto naman po pa kami pag nagpapakulo po kami. Napakuluan na, hindi hilaw yung Opo. tahong. Hindi po. So, mga ilang tahong yung binabalatan mo? Minsan po mga kalahating sako. Wow, ang dami, kalahating sako. Minsan po isa. Isang sako. At Opo. ilan doon sa isang sako ang nakain mo?
Mga, una po, mga 1/4. Pero po, nang One-fourth ng sako. Hindi po, mga So, 1/4 na kilo po ng tahong. 1/4 kilo ng tahong, pwera Opo. balat. Ang dami nun, ha? So, ano nangyari sa'yo nung kinakain mo itong tahong na to? Ikwento mo. Ano po, una po, nang hina ako at namantal. Namantalang alin? Ang braso Ang mo? katawan ko po. Buong katawan. O tapos? Opo. Tapos, kinabukasan po, sumasakit na yung lalamunan ko. Una, namantalang katawan mo, pero hindi ka nagpagamot. Hinantay mo pa yung kinabukasan. Ininuman ko naman po ng cetirizine pero hindi po kinaya. Kinabukasan Uminom po. ka ng contra-allergy, yung cetirizine. Opo, opo. Generic naman po yun, mga kapatid. No? Opo. Tapos Kinabukasan po, ang sakit-sakit ng lalamunan ko na parang namamaga. namamaga na. Okay. Opo. At nagkaroon po siya ng butlig-butlig na parang tagyawat hanggang dila ko po. Sa loob, nagkabutlig-butlig. Ano nangyari? Opo. Nahirapan ka bang huminga? Opo, nahirapan po akong huminga at parang wala pong lakas na nangihina po ako. Parang napahandusay ka na lamang. Opo. Buti hindi namaga pati mata mo. Hindi naman po. Pero yung dila mo at saka yung lalamunan mo, yun ang namaga. Opo. So ano At nangyari? parang nagkaroon po sila ng parang tagyawat. Itinakbo ka ba sa hospital? Conscious ka ba nun? Gising ka? Ano po? Opo, gising po ako. At ako na lang po yung nagpa-check up po sa Kumadkad. Nagpadala ka na sa hospital, sa Kumadkad Opo. Hospital. Opo. At doon ay nakausap ka ng doktor. Opo, at naresitahan po ako ng mga gamot po Niresetahan ka para ng mga doon. gamot kontra tahong, Allergy po kontra-allergy at sa sa tahong. sakit po ng lalamunan at antibiotic na din po. Nag-antibiotic ka na din. At gaano Opo. katagal bago ka gumaling? Mga 2 linggo po. Aba, ang tagal 2 linggo bago totally ka gumaling. So, Opo, tuloy-tuloy kasi yung gamot mo. Bago po ako kasi nagpa-check up, hinintay ko pa na mga 4 na araw po nangyari. Kinunan Kaya ka ba medyo ng dugo? natagalan ang pagaling po. Kinunan ka ba ng dugo nung ikaw ay Hindi po. napapacheck up? Tiningnan lang po yung lalamunan ko. Aha. At At pinagbawalan ka niresetahan na. lang po ako ng... Opo, pinagbawalan din po. Pinagbawalan ka ng kumain ng tahong. Wala naman, hindi naman po. So, mula ba noon, hindi ka na kumakain ng tahong o kumakain ka pa rin? Ano po, nang makalipas po ng mga 6 na buwan, kumain din po ako ng mas marami na kasi akala ko po allergy lang ng nainom kong tubig or kung saan po. Akala ko joke lang po. Pero naulit din po na nagpa-check up din po ulit ako. Akala mo joke lang yung allergy mo. Grabe ka. Opo, kaya kinainan ko na po ng mas marami pa. After 6 months, dinagdagan mo pa yung 1/4 kilo ng tahong. Kumain ka uli. Opo. At ang resulta, ganun uli. Ganun po din ulit. Nagkabutlig-butlig din ulit ang lalamunan ko at nagkaroon din po ng parang mga tagyawat hanggang dila ko po at napuno na din po. So, Kaya nagpagamot din po ulit ako. Nagpagamot ka uli? Nagpa-hospital ka Opo. uli? Talaga rin Opo. naman, medyo pasensya na po. Misis na po kayo? Opo. May katigasan po ulo ninyo. Alam niyo kung doktor ako ang doktor ninyo, masisermonan ko kayo. Alam mo allergic ka doon Sa bagay, naintindihan ko kayo, no? Siguro dapat tumikim ka lang ng kaunti, hindi yung dinagdagan mo pa. Bukod Opo. sa tahong, Yung sa una po kasi tigim lang. Pero yung una po, 1/4 tinodo ko na. 1/4 kilo, tikim pa yon. yung pangalawa, binuo mo na 1 kilo. Opo. Bukod sa tahong, ano pa po ang sa tingin ninyo allergic kayo na pagkain? Sa mga shell po na na may mga talaga. Mga shells. Opo. Okay. What about kohol? Alam mo yung kohol? Opo. Ganun din. Sa tingin mo, allergic ka rin sa kohol? Siguro po. Bukod doon, gaya ng mga alimasag, alimango, sa tingin mo, allergic ka rin doon? Pag napaparami po. So talagang mga seafood allergic ka. What about Opo, seafoods po. sa mga pabango o nasisinghot? May allergy ka ba doon? Wala naman po. I see. Sa mga alahas, gaya ng mga hindi totoo, hindi ka ba nangangati sa mga ganon? Sa silver lang po. Allergic ka sa silver. Nangingitim po agad pag sinusuot ko po. Alin ang nangingitim? Yung katawan mo o yung silver? Yung silver po. Okay. So, Ma'am Jane, Mrs. Jane, ilan taon na po kayo? 41 po. At ilan po ang anak ninyo? 2 po. At malalaki na po ba sila?
Opo, malaki na po sila. Sila po ba ay may mga allergy rin? Wala po. Salamat naman. So, payuhan mo ang mga tulad mo na may allergy to certain food. Kung ayaw nilang mahospital, bigyan mo rin sila ng warning, Miss Jane. Sa mga may allergy po diyan sa mga sa mga katawan at sa mga nakakain po nila na hindi maganda, wag na po kayong kumain. Okay. Para hindi na po kayo ma-hospital at hindi rin po kayo magkagastos pa. Magkagastos pa. Mrs. Jane, kayo po ay taga Milagrosa. Batiin nyo nga po sa lengguwahe ninyo yung inyong anak at inyong asawa. Pinabati ko po ang asawa ko dyan sa Tagalog ba? Purok. Tagalog? Ay. Kala ko po kayo ay taga Milagrosa. Sige po, go ahead. Pinabati ko po ang mga taga Milagrosa po. Tagalog pa rin yan? Na maray na hapon po sa Indogabos. Maray na hapon sa Indogabos, Mrs. Jane. Maraming salamat sa inyong pagpapaanyaya dito po sa aming talakayan sa inyo. God bless po, Ma'am Jane Alcasal Leal mula sa Milagrosa. Magpo-pause lamang po tayo for a few reminders. Sa pagbabalik po natin, ang ating MX3 capsule ay tested and proven. It helps avoid pain and discomfort with proper diet and healthy lifestyle. Maipapayo ko po yan kay Miss Jane Alcasal Leal. Para sa mga may karagdagang impormasyon tungkol sa MX3, tawag lang kayo sa MX3 hotline number 0918-8888-693 o kaya bisita po kayo sa kanilang website www.mx3.ph. We will be right back. Practicing wellness and integrative medicine. That means my concern is to find natural products because there is a trend for patients so that they can also incorporate the traditional as well as the Western approach. And one of those very good products is MX3. MX3 is an all-natural supplement coming from one humble but powerful fruit, the mangosteen. Since many years ago, a lot of countries have termed mangosteen as the queen of all fruits. They have also seen that it has one of the highest ORAC value. When we say ORAC value, that is a measurement of how good an antioxidant property a product has. That means it is able to resist a lot of those free radicals that causes weaknesses and damage to our cells. Aside from what is inside the fruit, is actually what is surrounding the fruit. It is called the pericarp. The pericarp contains the xanthone, and later on, we had it studied in Canada. Nutrisource Canada was able to identify the alpha, the beta, and the gamma nutrients. We were amazed about its health benefits. The alpha nutrient is an anti-inflammatory ingredient, and there are many illnesses that is due to inflammation. The beta nutrient help a lot of people who suffers from infections. They are able to control microorganisms. So together with their regular medications, there is less tendency for long-term side effects. Now, the gamma nutrient they have found to be very good for improving our own immune system so that we are able to resist illnesses, especially from the free radicals around us. Okay, ready. Test. 1, 2, 3. Hello, sound check. All right, take one. MX3 is a natural food supplement verified with alpha, beta, and gamma mangosteen from G. mangostana. This remarkable food supplement has created breakthroughs in the health and well-being of every user. Hi, I'm Ron Titular. I'm 60 years old, and I'm a communications coach and broadcast consultant. MX3 makes me feel good, and so it helps me sound good. The sound you produce through your voice is the result of having a good instrument, which is your entire body. So complete physical health means a lot. We always say that when you're feeling bad, your voice is not going to sound its best. If you're aching someplace in your body, then it's going to show in your voice. In the same way that if you're happy
people can hear a smile in your voice. So it's very important to be in optimal health to have your best voice ever. I believe that God has given each of us a special tool, and that's called our voice. And inside our hearts is a message that He wants us to share, and everyone deserves the opportunity to share that message in the best way they can. Panalo ka sa MX3 capsule mo! That's very nice voice. Nasa huling bahagi na po tayo ng programang Sagot Kita. Ako po ang inyong lingkod. Muli, Dr. Edwin Bien. Ang naging question of the day natin, saan ka allergic at ano ang naging reaksyon ng iyong katawan? Silipin na natin ang mga komento at katanungan ng ating netizens at ipinadala na po sa atin ni Miss Carmi. Sabi ni Mera Reyes Tabay, Dok, mana-mana din po ba ang allergies? Pwede. Kasi po, maliit pa ako, wala naman akong allergy, pero nung 23 years old ako, lumabas po yun. Allergy ko, konting kain ko lang ng seafood, nangangati na po buong katawan ko. Maaaring bumabagsak na rin po ang inyong resistensya o naturalesa. You have to boost it up. Rodora Arcillas, tanong ko lang po, dahil kapag nakakakain po ako ng alimasa, hipon at pusit, at nagkakaroon ako ng parang malalaking pimple sa mukha na may nana, at pantal sa katawan, nitong umidad lang naman po ako ng 40, at noong bata, wala naman po. Pwede. Again, sabi ko nga sa inyo, nung bata kayo, malinis ang inyong katawan at ang inyong dugo. Nung tumatanda na po kayo, bumabagsak na muli po ang inyong naturalesa. Muli, pataasin ang inyong immune system. Marilyn Solis Reyes, taas lang po, hindi naman po ako allergy sa pagkain na squid balls and chicken. Pero po, one time, bigla na lang nagpantal ako. Ang init sa katawan. Then after months, nagtry uli po ako kumain ng squid balls. Wala namang naging reaksyon. Meron po bang ganong allergy na tsetsempohan lang po? Baka yung nabili mong squid ball. Baka mamaya may mga, alam mo na, mikrobyo o dumi o toxin doon. Buti na lamang, hindi ka allergic sa lahat. Boyet Cablas, ano po yung gamot sa allergy na urticaria? Yung doktor mo will prescribe to you different medication. Kung papanoorin mo ulit itong ating I think i-replay ito sa Sunday. Makikita nyo rin po ito sa sa YouTube. Alam nyo po, binanggit ko ron, pag mild, antihistamine. Pag moderate, steroid. Kapag severe, penicillin. Nalimutan ko na tuloy. Iniksyon ang solusyon. Okay? Reggie Atienza, allergic po ako sa mga seafood na pagkain at sa eggplant. Malas. Ano po kaya at bakit ako nangangati pag kumain ako ng ganun? Okay lang po ba na uminom ng cetirizine pag nilabasan ng allergy? Well, if your doctor prescribe it to you, okay yon. There are some people talaga, ang eggplant kasi is part of the nightshade family. Sabi nila, yung nightshade family plants, may mga nilalabas daw na certain toxins that people are allergic to. Pero sa iba, hindi naman. Shaning, totoo ba bang pangalan nito? Dok, uminom po ako ng antibiotic kasi sumakit ang ngipin at namaga po gilagid ko. Sabay po sakit ng tuhod ko. Ano nangyari? Nagkamanas po ako. Ito po ba ay allergy dahil sa antibiotic? Shaning, suspecha ko, hindi reseta ng doktor sa iyo yan. Baka mamaya, luma ng antibiotic yan at nakita mo na lang sa tukador ninyo. Better bago uminom ng antibiotic, see your doctor. Kasi minsan, nagiging allergic tayo. Hindi pala minsan, marami ang mga tao allergic to certain antibiotic, gaya ng penicillin. Ramel Maluto, ako po allergic sa alikabok at usok. Sumasakit po ang lalamunan ko, Dok, kapag nakalanghap po ako ng usok. Lalo na usok ng sigarilyo. Ano ba ang home remedy para sa sakit ng lalamunan ko, Dok? Well, mag-gargle ka ng asin with warm water every night para yung mga nasinghot mo sa umaga, malunasan at mahugasan sa gabi. And then, drink a lot of water dahil hydration helps you. Tapos mag-mask ka. Mariles Migrino, naman ako sa aunt ko, mother side, ang allergy ko sa seafood at alikabok. Since 16 years old po ako, tapos nagkakahika na po ako. Nitong huli, sabi pulmonologist, napunta na daw sa baga ang skin allergy ko. Pwede. Ang tawag doon ay allergic bronchitis na nagsimula as skin asthma. Corazon Balisnomo, allergy po sa hangin. Malas mo na, anong hihingahin mo? Yun pong pantal-pantal po sa katawan, yung lakas na siguro ng hampas ng hangin. Malalaki po. Tapos may nagsabi na gamutin daw ng sambong. Totoo po ba ang allergy sa hangin? Yung hampas ng hangin, siguro nakatira sila sa mga dalampasigan, ano?
well, magpayong ka o kaya lumayo ka lang po sa mga ganon. Sambong. Ang sambong po ay urinary diuretic. Hindi po natin alam kung makakatulong sa inyo. But go ahead, tuloy nyo po. Konti na lamang, ubusin ko na to. Okay, Bernadette Padilla, ano po kaya ang allergy na to? Kapag pawisan lang po ako ng kaunti, nangangati o sobrang kati po ng ulo ko. At kapag nawala na po katihan, nagkakaroon ng balakubak o dandruff. Sa ulo lang po nangyayari. It's a form of dermatitis, seborrheic dermatitis. See your dermatologist. Melita Sanchez Tatad, ako parang allergic sa gatas dahil lalong umaatake ang acid reflux ko. Opo, that means kayo ay mayroong lactose intolerance. LV Villarta, ako allergic sa pusit at hipon. Grabe, pag nakakain ako kahit konti lang. Malaking pantal at pula ng balat, sobrang namumula ang mukha at hirap huminga. Wag ka nang kakain nun, LV. MJ Shetigar, allergy po ako sa bangus at balahibo ng pusa. Nagpapantal po ang skin ko. Minsan po, namamaga mukha ko. Umiinom po ako ng brand of medicine. Iwas sa pusa. Malas mo, allergy ka sa bangus. Armand Eustaquio, last but not the least, good afternoon po. Ang shingles po ba curable if nagkaroon ka na? May bakuna po dito sa shingles. Makakatulong po ba ang vaccine if may history ka na ng shingle? Yun po ang problema. Kung may history ka na, baka hindi na po. But best see your doctor about it. Ang ating winner po ng MXC Gift Pack winner, ipapadala na lang sa inyo. Palakpakan naman, ikakatok na lang, magantay lang po kayo, huwag kayong magalala. At darating po. Jane Leal from Milagrosa. Xianing, Ramel Maluto, Mariles Migrino, MJ Shetigar. I-text po ninyo i-message nyo po sa Facebook page ni Cheryl Cosim ang inyong contact number, address at totoong pangalan. Huwag yung address lamang. Bago po tayo magtapos, ito ang payo ko. I-message nyo po sa amin kung ano ang gusto nyong talakayin na karamdaman o problema sa inyong kalusugan. Dito sa programang Tuloy Nyo sa Serbisyo Publiko, ito po si Dr. Edwin Bien para sa Sagot Kita.